vloggers, supporters, paki-share nyo itong aking sasabihin para maging ang ating kaisipan ay magiging isa lang yung ating linya ng pag-iisip. Ang lagi na lang natin naiisip, Mindiola. Matanong ko kayo ngayon, sa Mindiola, in history, mayroon bang nagtagumpay? Mayroon ba nagtagumpay? Mayroon. Mindiola Massacre. Mindiola Massacre. Noong 21, another massacre. Sabi ng information, bali 80 ang namatay sa 21. Anong ilan? Ilan? Media blackout, 80 people. Blackout ang mystery media. 80 people lost their lives. 80. More or less. Estimated lang yan kasi wala akong confirmation na report. Pero may nagsasabi, 4 na pulis ang namatay. Okay, tuloy ko muna doon sa bakit gustong-gusto natin Mindiola. Kasi nasa isip natin, ang seat of power ay nasa Malacanang. Pero pag titingnan ninyo, ano man gawin ninyo, ay hindi tayo magtatagumpay sa Malacanang. Bakit? Ang pulis at sundalo doon, itinalaga yun. Hindi yan katulad ng pulis sundalo na labas sa Malacanang. Yung tinatawag na Presidential Security Command. Ano ang mission nila? Life and death. Puputiktahan nila. Gaano mang kagago, kasama, kademonyo ang Pangulo, hindi yung kasama sa na hindi nila protektahan. Tandaan nyo, ulitin natin para klaro tayo. Kasi karami ko, nababasa ko sa vlog ko, nababasa ko sa comment, Malacanang. Pero papaliwanag ko sa inyo para maintindihan ninyo. Ang Presidential Security Group or Command, ang mission nila ay protektahan ang ating Pangulo. Gaano man kagahaman yan, kamagnanakaw, kademonyo, lahat ng tawag natin, hindi yung kasali doon sa kanilang specific mission. Protect our President. So meaning, life and death yan, for protektahan nila ang Presidente. Mamatay silang lahat. Ang mission nila, protektahan nila ang Presidente. So meaning, hindi sila papayag na sila i-firing squad, ang pulis at sundalo doon. Kung halimbawa, nilusog ang Malacanang at nagsitakbuhan ang mga sundalo at pulis doon na dako sa sibilyan. Now, kung naging successful pa rin, siya pa rin naging presidente, yung mga sundalo at pulis, yung firing squad sila. So, mas mabuti nila sa nila, mamatay sila na lumalaban. So, naintindihan po natin mga kababayan ko Pilipino. Opo. Pero mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit at mayroon tayong paraan. Like nila kasi hindi ko pwedeng sabihin ng mga dapat na kami lang nakakalanong. Kaya huwag kayong makulit. Huwag yung tanungin, dapat transparent, dapat ganito. May mga bagay na hindi pwedeng sabihin. Dapat ang nakaalam ng 3 o 2 tao ang nag-iisip, nagkukuman. Hindi pwedeng malaman ng lahat. Tingnan mo yung 21 September. Alam ng lahat, na-counter tayo. Pero mamaya ako sasabihin yun. Mamaya ako sabihin bakit na-counter tayo noong 21. Actually, hindi pa naman natin plano yun eh. Dry run pa lang yun. Sinubukan lang natin kung ano ang mangyayari. Kasi lahat-lahat tayo nag-rally. Okay, so balik tayo sa Malacanang. By all means, ipoprotektahan nila ang presidente. So lahat na pumunta doon, puro patay, puro condemn. Kasi nga, yun ang mission nila. So, wala tayong magagawa. Pero, may chance tayo na pwedeng pumunta ng Malacanang at kami na lang ang nakakalam doon. Dahil baka maka-counter na naman tayo. Maraming paraan paano natin paparesign ang Pangulong Marcos. Okay, EDSA 1. Paano napalayas ang Senior Marcos? It because napuno ang EDSA.
na puno ang EDSA at ang United States nakiusap, Makoy, bumigay ka na. So sinundo siya ng helicopter, kinuha sa Malacanang. Sabi ni Pangulong Marcos, bring me in Hawaii. Apakah hindi ng Amerikano, kasi Amerikano, akala niya Hawaii. Sa Hawaii siya nadala. Hindi pala Hawaii, Ilocos Norte. Ano? So, ganun ang kwento. Pero hindi ko alam kung comedian o katotohanan. So, ganun nangyari. Umalis siya. Kasi puno na ng tao sa EDSA. Ano? So, yun ang dahilan kaya natin na malayas ang presidente. Pero, sa totoo lang mga kaibigan, yung mga iba dito na bata pa kayo, hindi nyo pa alam yan. Kung ang nag-rally noong 1986, kung gaano karami sila, i-times 2 o times 3 natin noong September 21. Pero bakit hindi natin nagawa? Dahil na-counter tayo ng demonyo. Demonyo. Sino yung mga demonyo? Yung elitista, NP activist. Yun ang nag-counter. Ang tanong ngayon, paano sila nakakilos? Binayaran sila galing Malacanang. Pinaan sa mga elitistang tao o aktivistang NPA. Ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black ang nagpatupad ng mga makademonyong plano. Tingnan nyo, ginamit nila ang mga kabataan. Sukurin ang Malacanang at napasubang pulis. Yung mga kabataan na yun, wala silang alam. Wala silang alam sa gagawin ko, hindi. Sumunod lang sila. Dahil may leader silang humawak sa kanilang leader, kailangan lusubin natin, painitin. Balik tayo ulit sa Malacanang. Hindi natin pwedeng sukurin ang Malacanang. Dahil nangyari sa EDSA 1, nanalo, nag-resign. EDSA 2, nag-resign lang ang chief staff, tapos ang laban. So ganun lang, ang EDSA 3 nag-failure because na-counter tayo. Na-counter. Kasi kung hindi na-counter tayo, magkukonsolidate ang galing sa Liwasang Bonifacio at saka EDSA 3. Then sa Gate 4. Hindi nangyari. Sabi ko, sir, panahon na. Mag-move na tayo. Hindi pwede. Bakit? Dahil nakasama natin ang mga makakaliwa, ang mga aktivista, mga elitista. Hindi po pwede na naglalakad tayo na may kasama tayo na iba. So, binus po natin. That is, dry run. Dry run. Itong gagawin natin, hindi na dry run, katotohanan na ito. Hindi, nakabidyo nga, Papa. Nakabidyo. Hindi tayo gagamit, nakabidyo naman tayo. Hindi, sinasabi natin ito, nakatutuanan. Kasi, taong bayan naman ang nagdidesisyon dito. Kahit hindi natin sabihin sa kanila, alam ng mga demonyo na may plano tayo. Bakit tayo nagkusulitin dito kung hindi nila, wala tayong plano? Alam nila yan. Pero, pagalingan na lang ng plano dito. Pagalingan na lang ng strategy. Pagalingan na lang dito. Pero wala silang kalaban-laban sa taong bayan. Tandaan nyo yan. Taong bayan ang mananaig, hindi ang mga demonyo na sa gobyerno. Palakpak kayo dyan. Okay? So, ganun mga kaibigan. Tuloy natin ang laban. Hindi tayo titigil. Ako ay nagbubuwis ng buhay, nagsasakripisyo para sa ilang bayan. Dahil sabi ko nga sa inyo, tutuldukan ko ang korupsyon at ang komunista sa bansang Pilipinas. Kung ang komunista galit kay Duterte, ngayon sa akin sila magagalit. Pag tayo ay nagtagumpay, puputulin ko ang komunista. Puputulin natin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yun yung isang layunin ko, kaya hindi ako titigil. Dalawa ang gusto kong mangyari na gagawin ko. Yung ibang kasama natin, hindi ko alam kung anong dano nila. So yun lang muna siguro mga kaibigan, ang gusto kong iparating. Tuloy ang laban, huwag tayong susuko. Mga nagtitiwala sa Pilipino, ako tayo sa United People's Initiative. Kung may tiwala tayo, tuloy ang laban. Anyway, sa kanyo malalaman ang katotohanan.
At narito kami, nagtsatsaga para sa inyo, para sa sambayan ng Pilipino.